sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay.
natin. Kung laging iisipin ang Diyos natin. Kung laging iisipin ang Diyos natin. La 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 la. La 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 la. Lahat tayo ay magpuri, bigyan luwalhati ang tunay na hari. Pagkat sa kanyang pag-ibig na di na kumaliw ay mananatili. Magbigay, maglaan, maghandog, magalay ng regalo at aginaldo, anong mang bagay. Sa Pasko na ito, kay tagal hinintay. Ang diwa nito ay pagmamahalan. La 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 la. Lahat tayo ay magpuri, bigyan luwalhati ang tunay na hari. Pagkat sa kanyang pag-ibig ay di nagmamaliw ay mananatili. Magbigay, maglaan, maghandog, magalay ng regalo at aginaldo, ano mang bagay. Sa Pasko na ito, kay tagal hinintay. Ang diwa nito ay pagmamahalan. Siya'y pinadala upang tayo ay masaya. Tubusin ang ating sala, panibagong buhay na. Siya'y pinadala upang tayo ay magsaya. Tubusin ang ating sala, panibagong buhay na. La 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 la. 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 Magbigay, maglaan, maghandog, magalay ng regalo at aginaldo, anong mang bagay. Sa Pasko na ito, kay tagal hinintay. Ang diwa nito ay pagmamahalan. Magbigay, maglaan, maghandog, magalay ng regalo at aginaldo, anong mang bagay. Sa Pasko na ito, kay tagal hinintay. Ang diwa nito ay pagbibigayan. Ang diwa nito ay pagbibigayan. Ang diwa nito ay kapayapaan. La 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 la. La 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 la. Good evening! Happy New Year! Happy New Year, Coffee Family! Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Ang diwa ng Pasko, Pagbibigayan. Bibigayan, pagmamahalan at kapayapaan. ayan, meron ng mga, kamustahin natin yung ating mga kapatiran. Ay, amen, amen. Ikaw mauna. Brother Boots? Hindi, si Brother Ali. Ay, sige, okay. So, Sa thank you, Lord. At salamat po sa mga Hindi, yung kapatiran. Pangasinan na bati. Pangasinan na bati. Maabig, ya Pasko, tan magayagan, balon taon, at si kayon amin. Itan,
Pangasinan. Yeah. Sa Baguio, ganun din ang lengguwahe. Ilocano po, hindi ako Hindi masyado kabisado Ilocano. ng Ilocano. Oo. Sa Bicol, Jer, paano pagbati ng mga sa Bicol? Sa Bicol. Maray na bangge sa Indugabos ng mga taga Bicol. Maray na bangge sa Indugabos ng mga taga Bicol, ng mga naghihiling kang Bible study. Kumusta po kamo tabi dyan? Kumusta din po yung mga takuyang magurang at mga manungod na mga nanonood po ng Bible study? At ano ba yung maligayang Pasko at maligong bagong taon. Sa Bulacan naman, paano pagbati? Tagalog na Tagalog yan. Tagalog din po yun. Di ba Makata ang mga taga Bulacan? Opo, medyo makata po sila. Sige nga, paano pagbati sa Makata? Lapit mo yung mic mo naman. Ayan, kamusta na yung mga kapatiran natin? Paano po ba yun? Good evening na lang po and Merry Christmas and Happy New Year po sa lahat. At yan po. Hallelujah. Yung ating Bible study tonight will be a sharing. How did itong mga kapatid ko celebrate the birth of Jesus? Where and how? That would be, kayo rin mga kapatid, sali tayo. How did we celebrate the birth of Jesus? Pero sa ating Bible study, kung kayo'y sumusubaybay, ma-review ko lang. Kasi sa next week, magkakaroon tayo ng panibagong series. It is about prayer. Sa books sa Old Testament. Ilan ba yung book sa Old Testament? There are 39 books. Yan. So, next Wednesday, we will start the series ng prayer sa books of the Old Testament. Review lang nitong Portrait of Jesus na 21 Wednesdays natin na tinalakay. The Portrait of Jesus sa Gospel according to St. John. Naaalala nyo pa ba? Una, sa chapter 1, the Son of God. Chapter 2, the Son of Man. Chapter 3, the Divine Teacher. Number 4, tayong lahat to. The Soul Winner. Sa 5, the Great Physician. Sa 6, the Bread of Life. 7, the Water of Life. Sa 8, Defender of the Weak. 9, Light of the World. Sa 10, kabisadong-kabisado natin to. Yung the Good Shepherd, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa 11, the Prince of Life. The King. Sa 12, sa 13, tayong lahat din ito, mga kapatid, as Christian. The Servant, the Consoler sa 14, sa 15, maraming may paborito do, the True Vine, sa 16, Giver of the Holy Spirit, 17, the Great Intercessor, sa 18, Model Sufferer, the Afflicted, sa 20, the Conqueror of Death, at last Wednesday, si Pastor Romy, the Restorer of the Penitent. So yan yung ating tinalakay ng 21 Wednesday. Nakaalam kong tayong lahat ay nakasubaybay. So next week naman, we will start yung prayer sa book sa Old Testament. That would be 39 Wednesdays. Medyo konti, mga kapatid. Hindi, nako. Si Brother Ali, meron kang nakuha kay prayer kay kamo napili mo? Prayer po ni Daniel. Daniel. Sa saklat ng Daniel. Habang siya ay habang sila na-capture ng mga Babylonians, so he started praying for restoration. Ayun, At yung ating mga fellow elders, fellow patriarchs, yun ang ating i-discuss, Yan.
Oh, baka meron ng mga nakalagin dyan. Sino, ang unang-una? Sino yung unang-una? Si Brother Boyet Ceremonia po Ay, yung hindi. una natin. May mas una pa Yes dyan. po, Hindi dito pa po sa akin, ang nauna ay Leia Batalier is Ah, watching. Thank you, Lord. Yeah, Number good one evening, good supporter evening. ni Good brother. evening, sister. Okay. Si Sister Jeanette Aquino ng ating Los Baños. Sino? Sister Jeanette Aquino. Jeanette Aquino. Aquino. Sister G. Gigi. G. G. Aquino. G. Aquino. Ay, oo. Sige. Sister Carmen Tison. Amen. Sister Ami Hernandez ng ating Kalawan. Si Doc Mon. Ayan, Uy, talaga si Doc Mon. naman. Doc, ha? Si Sister Linda Javier. Ang paborito rin po yan ni Will. Si Sister Jerlyn Yuas. Sa... San Juan. Ay! Opo, nagbabakasyon ngayon sa Pampanga. Batiin mo naman yung outreach mo. Hello mga kapatid dyan sa Laia, sa San Juan. Mga coordinators, Sister Berhenes ng Ikarbang, Sister Green. Goring ng Hulo, Sister Belen ng Baluarte, Sister Mersing ng Malaya, and Sister Beth ng Kipot. Ayan, Kaya ano maligayang Pasko po sa inyong lahat yan. Kahapon, saan ba tayo napunta, Brother Butch? Sa Masalisi. Masaliksi. Oh, Masaliksi. hello sa inyo lahat dyan. Masalising. Grabe yung yung lamig din doon, tsaka yung place, Opo. Parang makakatulog ka doon sa bahay na Sister Del, Ang ganda po tsaka relaxing. relaxing, kamusta kayo lahat dyan? Yung taga-Kalo rin sa Nasugbo, Minister Ed sa Mendez, ha? Meron pa ba dyan sa'yo? Sa Japan po, si Sister Marisa Auchi. Oh, Saka si Sister Rachel. Ayan, sa Japan. Meron din kaming snow. May Malamig. sa Japan maraming snow ngayon, Opo, malamig po. Kami rin, giniginaw ka ba, Jet? Ilang po, konti. Giniginaw sa nervyos. Ginaw sa nervyos. Ayan. Sa iyo, Minister Ali, sino ba yung mga Yan, nandyan? nakalagay po sa akin ay Sister Daisy Guyena. Ay, naku! Happy New Year, Sister Papunta Daisy. yan dyan sa Sa Rosario po. Yung, sa Laia. Opo. Ano yung buko dyan na masarap? Ay, yung sa Mom's Big Oven. Naku, napakasarap. Natikim po ka na kayo- nun? Opo, nakatikim na po ako nun. Pero meron kang gustong doon sa outreach mo, tinanong kita, ano yung masarap na gusto mong kainan? Sabi mo, meron maraming mga nakapilang sasakyan. Ayo po, nagtataka ako kasi liblib na po, pero ito ay dinadayo. Ang pangalan po ay Kuya Oliver's Gotohan. Gotong Yan. Batangas. Hindi Opo, naman Gotong sa ano pa Batangas po man, ito. Basta nakikita ko rin yun. Opo, lagi po na-feature kasi very generous sila kung magbigay ng... Nakakain ka na doon? Hindi pa nga po eh. Ako naman talaga. Nasa oh. wish list pa, bucket list. Oo. Yan po. Si Minister Ali kasi gusto niyang nagmumotor mula dito hanggang Laia eh. Amen. Ano ba yung ano mo doon? Yung bakit gusto mo magmotor? Sabi ko, di ba sabi ko sa'yo, pwede bang iwanan mo na lang yung sasakyan mo doon sa Laia tapos terminal to terminal ka na lang? Ano yung sabi mo? Ano po kasi, actually, para akong hubad pagka hindi ako nakamotor. parang Bible 'yon. Pag hindi ko hawak ang Bible, parang kulang ang aking buhay. Tsaka sabi mo nga yung ini-enjoy mo yung journey patungo sa gawain. Opo po. Dapat lahat naman tayo na hindi lamang doon sa destinasyon na ating gawain, pero along the way, alam ko yung palo ng hangin pagka Amen. nakamotor ka, lalo na doon sa Parang mga ramdam mo yung freedom. di ba doon sa may dagat, di ba Ay, opo, sa opo. Laia? Opo. Tsaka marami din po dong bulubundukin na napakasarap, sariwang hangin. Ayun, pagka nag-outreach, Yung po, pag nag-outreach. sama kayo mga kapatid, ha? Baka marami pa diyan. Si Brother Chikwako, si Brother Rudy. Ay, Brother Hi, Rudy. Brother Rudy. Sister Menchi, Happy New kamusta Year. po? Sir Kumusta Menchi, po kayo? kumusta? Happy New Year. Sister Celeste. Ating Mike. San Pablo. Brother Michael. Sister Gregoria de Castro ang ating Yan. San Juan. Sister. Hulu, opo. Ayan.
Sister Delia Jokno. Ay, diyan tayo Dahil- galing. Dahil- Kahapon na dyan Thank po you, kami. Ano yung nasarap ang mga kinain doon? Actually, lahat po masarap, pero ang sarap pa po sa sabaw. Ay, ako rin, parang ginawa kong kape yung tinola. Tinola. Masarap po. Iba yung tinola po nila eh. Iba yung halo, iba O, yung lasa. parang nakatatlong tasa ako di ba? Masarap po. Oo. Sana all. Tapos ang lalaki po ng tilapia. Oo. Malaman yung tilapia. Yung... Pero meron din daw kayong kinain na talagang yung pang dessert. Alam mo kung ano yon? Spaghetti. Dessert po namin, spaghetti. Oo, at nagkaroon ng prayer meeting at saka sharing of the song and share everything. Glory to God. Ang saya. Amen. Oh. Si Sister Rose Caudilia. Oh? Ah, Sino si Rose Caudilla? anak po Pang- ni pang- Sister Connie po. Oh, may anak pala si Sister Connie, si Opo. Sister Rose. Di ba, ilan ba yung anak ni Sister Connie? 3 po. Sino-sino? Sister Rose, Sister Gracia, Gracia. tsaka si Grace. yung lalaki po. Si Jan. Jan. Brother Noel, kumusta po kayo dyan? Oh, body ni Brother Noel. Brother Noel. Amen. Meron pa ba dyan? Opo, si Brother Jerome Lako! ng Mabilanan. Mabilangan. Tapos Brother Jerome Mabilanan. Tsaka yun, si Brother Daniel. Tsaka yung taga Bulacan. Nakita ko po sila kanina si Ninang Eileen Simulata. Sila Daniel, yung family niya, nandito kanina. Opo. At, Amen. Nag-record po sila. amen, ha? Sa iyo, Minister Ali, meron ba dyan? Yes po. Sister Judith Anaki Cruz. Sabi niya, Blessed Wednesday. Good evening po, Pastor Alex, Minister Ali, Brother Mario, Brother, ano po yan? Siya, Roger, Brother Roger, and Brother Boots, yan. Hindi kasi Happy New Year po. bihira kasi, Brother Mario? Opo, Roger po. Roger po. Opo. Ito yung ating servant ni Lord. Talagang ito Opo. yung kung tawagin natin ay, di ba sa Bible merong Marta? Siya po ay Marto. Marta, siya yung ever faithful, Hindi ha? po matawalan talaga ang kanyang dedication. Amen. Ito po may pinapag-greet po si Brother Mike and Angie Sotomango. Good evening, Pastor Alex. I-greet daw natin yung kanyang cousin na si Brother Efren Ronquillo. Brother Efren, Efren. Happy New Year po. Brother Efren. Ayan, ha? Hallelujah. Meron pa? Marami na, no? Opo, marami po. Sister Angel Pugay. Hoy! Lahat tayo ay magpugay. Ayan. Parang nga binibiro ko, di ba? Meron tayong... So, di ba ang pugay parang salute? Opo. Meron din naman tayo. Ano yung pangalan ng ating member na nagko-continue? Patuloy. Ang galing naman. Ay, sister, sila nagsabi. Sister, Beron, patulay. Happy New Year, Sister Beron. Amen, ha? Oh, batiin ko yung beb ko. Hello, how are you? Happy New Year po. Amen. Oh, mga kapatid, yung ating pag-uusapan ngayon sa ating Bible study is paano natin sinelebrate si Jesus Christ. How and where, ha? At alam kong kayo rin ay masaya. Alam ko na ang naganap sa ating buhay ay itong nakaraan na Pasko lamang. Siguro unahin ko na itong katabi ko. Si Brother Boots, paano yung tanong mo, Minister Ali? How did you, apat di ba? Opo. Ang unang tanong po is how did I celebrate Christmas? Yung pangalawa po is how did I celebrate the birthday of Jesus? Tapos yung susunod ay where did I spend my Christmas? Yan. Kayo rin, mga kapatid, ha? So, unahin natin si Brother Boots. Amen. And thank you, Lord po. Unahin ko na po muna yung basahin yung sa Acts 10:2. Sabi doon, He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly.
So, doon nga po sa tanong po, di ba? How did I spend my Christmas? Yan. Siyempre, as usual din naman po, may mga Christmas activity talagang ginawa. Tulad ng nagluto, tapos namasyal, kasi favorite ni Nanay Yoli na pag nandun doon kami, namamasyal. Siyempre, nandoon din yung gift giving. At hindi rin nawawala hanggang ngayon yung actually sa probinsya ko na to halos na nakikita yung pagmamanuhan. Yan, isa yan sa mga Christmas activity na kumbaga hindi naman sa traditional, kumbaga palagian na natin na ginagawa pag ganitong holiday. Pero sa ating po mga Kristiyano, talagang kinakailangan everyday po, excited po tayo dun sa Christmas. Kasi po, ako nga po, share lang po, January pa lang po, meron na po akong ipunan ng barya para sa Christmas. Tapos, malayo pa yung Christmas. Pag may nakita akong sale, mura, tapos may extra naman, bumibili na ako paunti-unti kahit malayo pa yung Christmas. Siguro dahil sa kadahilanan na para hindi ka rin mabigatan pag Pasko kasi hindi rin maganda yung isang bulk kang namimili, di ba? Wisdom din naman yun na binigay ni Lord. Pero kung titignan po natin, parte po yun na kahit hindi pa Pasko, na-excite ka lagi sa Kapaskuhan. Kasi ang Kapaskuhan kasi, it's all about Jesus talaga. At pag sinabi naman nating Pasko, di ba? Good news yan sa ating mga Kristiyano, di ba? Sa Luke 2, sa 9 to 10, di ba? Yung nag-appear yung angel sa shepherd, sabi ng angel doon, I'm in here with good news. I bring good news. So, syempre, kapag good news siya, meron siyang dalang great joy. At kapag good news siya, kinakailangan natin siya, hindi pwedeng hindi i-celebrate. Kinakailangan merong celebration. At ganun nga yung nangyari po sa ating lahat. At sa akin, talagang nag-celebrate po ako ng Christmas with my loved ones sa aking family. Natatandaan ko noon, excuse me po, kapag nagse-celebrate po ako ng Christmas noon, lalo na nung bata ako, parang namimili ako kung saan ako magse-celebrate. Kung sa ate ko, sa kuya ko, di ba? Minsan alternate ako nagse-celebrate. Masaya naman ako nagse-celebrate doon ng Christmas. Pero ngayon, parang iba yung saya na para sa akin po na nararamdaman ko ngayon yung nag-celebrate po ako with my family. Kasi para ako nagkaroon ng permanent na kalagayan. Karoon ako ng family kasi na mga napangasawa ko, Sister Jesusa. So, nagkaroon ako ng nanay, nagkaroon ako ng tatay, tapos yung mga kapatid niya, naging parang kapatid ko na rin. Yung mga cousin niya, naging cousin ko na rin. Tapos, kapag nandoon ako, yung Christmas activity namin na pagluluto, masyal, gift giving, parang naging parte ka doon, naging kasama ka sa abala. Na noon, hindi ko siya nagagawa. Kaya pagdating ng Christmas, talagang sobra akong excited kasi meron akong kinabibilangan na pamilya. At yun nga yung isa sa maganda sa Pasko, na makapag-celebrate tayo ng Pasko na kasama yung mga mahal natin sa buhay, yung ating family. Pero syempre, hindi lang, bilang Kristiyano, hindi lang natin siya parang sineselebrate na sa family natin. At hindi lang siya parang, syempre iba pag isa sa benefit na pag nagse-celebrate ka ng Christmas sa family, na-strengthen yung bond, di ba, yung family. Pero, hindi lang doon natatapos, hindi lang na-strengthen yung bond. Kapag nagse-celebrate tayo ng Christmas natin, yung birth of Jesus, with our family, it helps us to remember na we are part of God's family. Na mareremember natin na tayo ay parte ng pamilya ni Kristo, na kung saan
kapag parte ka ng pamilya ni Kristo, pinapangalagaan mo yung iyong pamilya, hindi lang sa pag-aalala dun sa mga pangangailangan niya, hindi lang dun sa pagbibigay ng financial support, hindi lang dun sa pagbibigay ng regalo, kundi nandoon yung pagpapatibay yung lahat sa family, dun sa faith natin sa ating Panginoon. Kung babasahin nga natin yung sa Matthew 1:18-15, napakaganda, di ba? Nandoon si Joseph, nandoon si Mary, nandoon si Jesus. So, model family po yun. Na kung babasahin natin yung Matthew 1:18-25, mababasa po natin doon yung Emmanuel, ibig sabihin, God is with us. So, sa family natin, dapat mapanatili natin yung presensya ng ating Panginoon. At nakakatuwa si Lord kasi parang hindi ako nag-effort para sa ganung bagay sa family namin. Kasi syempre, Sister Jesusa, yung wife ko, yung mother at father niya, na kay Lord sila lahat. May prayer meeting sa bahay. Nandoon yung presence ni Lord. Kumbaga, member siya ng Comfy. Tapos talagang faithful po sila nanay pagdating kay Lord. Kaya nandoon yung presence ni Lord. Hindi ka mahihirapan sa ganung parte. Tapos sa family naman, kinakailangan mapatupad natin yung layunin ng Diyos, yung purpose ni Lord. Kasi kung aalalahanin natin, 'di ba, yung si Joseph, 'di ba, nagkaroon siya ng plan na i-break yung engagement nila ni Mary, pero hindi yun natuloy. Hindi siya natuloy kasi nag-appear yung angel at kinakailangang matupad yung layunin ng ating Panginoon. So, ganun kasi yung layunin ng Diyos sa family natin, na kinakailangan walang break, walang away. Kaya nga nung sa pag-uwi namin ni Sister Jesusa dun sa Bulacan, laking tuwa na lang ni Nanay Yoli na makita niya na kumpleto yung kanyang family. Kasi ganun lang po talaga ang mga magulang na wala na sila masyadong hinihiling na anumang pang bagay. Basta ang hinihiling na lang nila yung nagiging maligaya sila sa mga ganong holidays kapag nakikita yung buo yung kanyang family. At yun nga, sinare nga yun ni Nanay sa prayer meeting na abutan pa namin doon sa Bulacan nung Friday. Na tuwan-tuwa talaga si Nanay kasi nakita niyang buo yung kanyang mga anak nitong Pasko. So, syempre, di ba, pag sinabing God's family rin, hindi lang yan natatapos sa relatives mo, dun sa kapatid, sa parents mo, sa mga pinsan, kundi for everyone who believes in Jesus. Kaya, yun nga po, nakakatuwa si Lord kasi ito ngang, di ba po, namigay tayo ng mga regalo dun sa sabihin nating mga less fortunate, 'di ba? Dun sa mga magtutubig, sa mga security guard. Kasi kinakailangan i-reach out din natin kasi sila para maging God's family rin sila tulad din natin. 'Di ba? Kinakailangan let us work together para ma-share natin nung love na nagmumula kay Jesus. 'Di ba? Kaya nga 'di ba dun sa binasa po natin sa Luke 10:2, sabi doon, they gave generously. So sa pagbibigay po, kinakailangan generous tayo. Hindi lang sa regalo, maging sa mga effort natin, sa pag-aalala natin. Kinakailangan maging generous tayo sa ganung pagbibigay. Kasi sa pagbibigay po, nawawala po yung kadamutan. Di ba? Kumbaga, natututo tayong magbibigay, material man o hindi. Tapos nagiging paraan din yon yung pagbibigay para magkabati-bati. Diba? Yung peace offering. Kasi pag Pasko naman, totoo naman ang magkaaway nagkakabati. At yun talaga ang gusto ni ating Panginoon. Diba? Wala ngang break, walang pag-aaway. At syempre, maging example tayo pagdating sa family. Yan. Kasi pag God's family, kinakailangan po talaga mag-start po sa atin. Doon sa binasa nga natin sa Luke 10, si Cornelius po. Acts 10. Acts 10. 10:2. May alam mo, Acts Boots, 10:2. may nakita akong 4 na bagay dyan sa family na yan. Ang sabi ron, devout, God-fearing,
generous, tsaka always praying yung Always family. Alam nyo mga kapatid, kung maririnig nyo yung sharing ni Brother Boots kung paano siya napunta rito, yung kanyang binabahagi, alam nyo ba na ako, halimbawa, siyempre yung sinishare niya, no? Knowledgeable ako at kung narinig nyo, hindi niya kilala yung tatay mo, di ba? Opo. Noon. Kaya hindi niya kilala yung tatay niya. Kaya we're happy tayo na yung family na pangasawa niya, yung family doon, lahat may gawain. Yung mga bata, simula doon sa nanay, sa tatay, doon sa Bulacan, nagkaroon siya ng family kasi kaya niya sinasabi, sinelebrate niya kasi nung araw hindi niya kilala yung tatay niya. Kaya minsan nga, merong mga pagpapasko, hindi nga, di ba naalala nyo rin si Minister Jerry, hindi niya kilala yung tatay niya. Opo. Ikaw na, yun nga, naampon ka, tapos ngayon nagkaroon ka ng family, tapos sabi mo ngayon na pangasawa mo, yung family nila nasa gawain. Yun yung kaya we're happy at nagpupuri tayo kay Lord na si Brother Boots ngayon. Alam niyo ba na excited lagi umuwi ito doon sa Bulacan? Kayo rin ba excited kayong umuwi sa mga in-laws nyo? Get excited, di ba? Yun, amen. O yun yung the story behind. Kaya paano niya na-spend? Talagang looking forward to kahit nga hindi Pasko, gusto umuwi sa Bulacan Amen. Ayan. Ayan. So, thank you, Lord. So, di ba doon sa Acts 10 nga, si Cornelius, contagious yung faith niya. Contagious, nakakahawa. nakakahawa. Tayo pa nakahawa nung pag-uwi natin Opo. sa kanya-kanya. So, Amen. yung po dapat tayo po, yung excitement po natin sa pagdating ni Kristo, yung good news na yun, kinakalaan nakakahawa. Amen. Ayan. Hallelujah. So, yun nga po. So, bilang bahagi po tayo ng God's family, so mag-start po sa atin sa family natin na mag-worship tayo dun sa true God. At yung pagmamahal natin sa Diyos, mapakita natin at mabahagi natin sa iba. At totoo nga po yun kasi konting sharing nga po ulit na hindi ko po kasi kilala talaga yung mother and father ko, yung biological ko talaga. Kaya yung pag-expend ko, pag-celebrate ko ng Christmas, talagang significant tsaka masyadong valuable sa akin ng family. Kasi yun nung wala ako. Pero dahil kay Lord, binigyan niya ako nung malawak na family. So, binigyan niya sa akin si Sister Jesusa, tapos yung family niya, na kay Lord din kasama natin sa gawain, tapos yung comfy family pa, Amen. na nandito. Talagang, grabe naman yung pinalawak ni Lord sa atin na blessing. Kaya, thank you, Lord. Amen. Kaya, yung mga magulang, di ba, yung mapapangasawa ng ating mga anak, na kay Lord, mga kapatid, At again, yung apat na nabanggit dyan, devout, generous, God-fearing, tsaka always praying. Amen. Dito naman sa aking kanan o kaliwa, bihira nyo itong makita o marinig, pero siya yung nasa likod ng sabihin natin ng tabing, Kung bakit kami malulusog. Bakit kami malulusog? Jer! Good evening po sa lahat pong nanonood. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na po ako dito na punta po sa ganitong gawain. Bago ko po umpisan yung sharing ko kung ano po yung nangyari sa akin nung Pasko, hayaan niyo muna pong basahin ko dito po sa 2 Corinthians 9 verse 10 hanggang 15. 2 Corinthians 9. Corinto po. Corinto. 9, 10 hanggang 15. 9 hanggang 10 hanggang 15, Kabanata 9. Opo. Nagsasalamin ka na ba, Jer? Hindi pa? Po dito.
Ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itinatanim at tinapay na kakainin nang siyang ring nagbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayoy, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong. At dadalhin naman sa kanila ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang tugon sa kanilang pangangailangan. Magiging dadalin po ang umapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ng siyang ipapatunay na matapat ninyong sinusunod ang kagandahang loob ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos, kaya hanggang buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa di masukat na kagandahang loob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang hanggan. Thank you, Lord Amen. po. Salamat po sa Panginoon dahil po thank you, Lord din po na ngayong Pasko po na dito lang po kami sa center. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil inimbitahan ko nga po yung mga kapatid ko na ang hirap talaga po imbitahin yung mga kapatid ko pumunta dito na gusto ko rin talaga po mabuo kami na mga kapatid ko. Kaso yung iba po kong kapatid nasa Bicol. Yung mother ko naman po nasa Bicol. Eh ang ginawa ko po, yung mother-in-law ko po, inimbitahan ko na lang po na pumunta dito kahit na yung isang kapatid po medyo ayaw kasi gusto rin nila makasama. Sabi ko, hayaan nyo sa New Year sa inyo naman yung biyanan ko. Sabi ko, thank you Lord po na sama-sama po kami dito noong 24 at yung mga naiwang po dito at tulong-tulong po kami na sinelebrate po yung Pasko at may kaunti pong salo-salo, may kanya-kanya pong niluto sa kanilang bahay at salo-salo po kami dyan ni na Pastor Rapi. Siya po yung pambungad namin panalangin sa nung 24 po. Kaya thank you Lord po na sabi ko na nakita ko po yung mga kapatid ko na nung araw kasi po hindi po kami nakikita-kita po niyan eh. Isa po nang pinanganak kami, hiwa-hiwalay po kami niyan. Pag nagpasko po, iba na sa ibang lugar. Kaya ngayon po yung dalawa kong kapatid, pinapunta ko po dito. Thank you Lord din po dahil kaunting sharing po kami magkakapatid. At unti-unti po kami nagkakakilala isa't isa kasi maliliit pa po kami. May kanya-kanya po kaming tinitirang bahay sa mga kamag-anak po. At salamat sa Panginoon po dahil sobrang kasiyahan ko po, nandito po yung biyanan ko. At tapos yung mga kapatid ko dumating po. Saka sa pagkain naman po, masaya po kami nung 24 pagkatapos. Thank you Lord din po dahil sabi ko pagkatapos nitong celebration na to, 24, ano kaya dapat kong gawin? Salamat sa Panginoon po dahil nga po si na Brother Andy, nagyaya po na masyal po kami sa diyan po sa may Taguig. Thank you Lord din po talagang pag nakita mo po yung pamilya mo na masaya, pati ikaw sasaya na rin po. Kasi unang-una po yung biyanan ko, paralyzed po. Ay, hindi naman po yung na-stroke po. Pero sabi ko sa mother-in-law ko, sabi ko masakay ka sa train, libre naman. Ayaw niya kasi pag sumakay ako dyan, di tayo magkakasama. Sabi niya ganun. Kaya nilakad niya po yun hanggang dun sa
hanggang sa matapos niya po yung pasyalan na yun. Ang lawak-lawak pala po nung Taguig na yan. Kaya thank you Lord Walang po. bayad. Wala po, pati parking po, wala po kayong babayaran. Saka yung mga organizer po doon, napakabait. Bait talaga po. Ituturo ka Kumain po. kayo ng lugaw na merong ano. Kumain po kami ng lugaw. In kaso po, pila, kakain ka lang po, pipilahan nyo pa po. Gustong gusto ko po yung lugaw kasi sabi ko, tapat dun sa budget ko. Siguro sabi ko, doon na po ako pumila sa medyo napamahal po ako. Pero thank you Lord po kasi provided na provide Oo. naman po ni Yung Lord. dalawang kapatid mo, sino mas bata, mas matanda? Mas mga bata po yun. Ako po yung panganay Ano sa pangalan ng dalawang kapatid mo? kanila. Yung lalaki po, si Arnel, yung nagtrabaho po dito. Po. So, kung hindi ka mo makapunta, sila pinapunta mo rito. Binigyan mo naman ng pamasahe. Opo, naman po sila. Oo, maganda nga yung pag hindi, kasi pag pumunta ka minsan malayo, siyempre ang dami nung pupuntahan mo. Pag sila inimbita mo, ikaw na rin ang magbigay ng pamasahe. Pati yung kapatid ko po, nasa Cavite po, inatid ko na lang po nung nakaraan po kasi ang hirap po yung mag-book ng yung Grab? angkas. Opo, Ang angkas kaso, po. oo. Kaya sabi ko, ihahatid na lang kita, inatid ko po. Tsaka yung mo, biyenan mo, kasundo mo, no? Opo, kasundo ko po kasi naman po, nung panahon po talaga, yung mother ko, maliliit pa po kami, hindi po kami magkasama ng nanay ko. Maliliit pa po kami. Kaya, yung biyanan ko, pag pumupunta po sa kanila, open po sa kanila. Amen. Kaya minsan nga po, parang nag-aano rin po ako sa mga kapatid, yung mga kapatid po ni Leia, baka mamaya ako na yung nagdidesisyon sa buhay nila. Pero sabi ko, thank you Lord din po dahil magkakasundo po kami ng mga Bayaw-bayaw. bayaw po, yung Hipag. hipag. Pag sinabi ko naman na dito muna yung biyanan ko, payag naman sila sa New Year naman, doon po sa kanila. Yung influence, Oo, dahil sa totoo, meron kami namimiss sa Angkanyo Maaring nalalaman ito ng mga matagal na sa kompi. Pero ito hindi alam siguro ni Brother Ali. Alam mo kung sino yon? Si Sister Miling. Opo. Di ba kay Sister Miling, tayong lahat, tuwing magpapasko, di ba mga manggagawa, naalala niyo Sister Miling? Oo, si Brother Roger, siya ang kumalinga sa'yo. Opo, nung alis po sa Bicol, siya po yung kumalinga po sa akin. Kasi doon po sa Bicol, ako po yung nagtatanim ng palay, nagmaakyat sa nyog. Pero si Sister Miling, tuwing Pasko, parang no? Talagang Pasko na namimigay ng Lahat kami. Kumbaga, nung araw, di ba, mayroong naghahagis ng coins? Sa kanya, hindi coins. Papel. Oo, kaya nung araw, naalala mo ba yun? Opo, Diyan, nung naalala pumupunta ko po kami yun. lahat manggagawa doon. Pinaghahanda niya talaga po yun. Saan yung bahay niya dyan sa Makati? Sa Makati po, sa Sapote. Sa Sapote. Prayer group. Opo. Ayun, di ba? Tsaka meron pa dyan, Sulswaga, Opo. Kakarong, Sister Pining po. Sister Pining, naalala mo yun? Yun ang mga kasabayan tuwing Pasko. Pero tuwing Pasko, Jer, alam kong lagi ka nagse-celebrate kasi ano ba yung 22? December 22? Yung kasi po, kaya medyo naghanda-handa rin po ako. Kasi nung December 22 po, birthday po nung asawa ko Si Leia po. Tuwing 22 ba birthday niya? Opo. Siyempre. Kaya bago magpasko talagang sineselebrate niya. Automatic. Tapos, pinasyal ko rin po, namasyal din po kayo kami sa SM. Yan. Uy, namasyal. Sama-sama rin po. Yung mga ating bang loved ones, pinasyal nyo ba? O minsan, tuwing Pasko lang napapasyal Tuwing Pasko lang ba? May time po. Pag may Karate. time. Alam nyo si Brother Roger, parang hindi mo nanonotice, pagka lahat kami merong mga lakad or something, siya lagi yung yung para bang taya siya na siya muna maiiwan sa bahay, siya muna ganito. So yung ma-appreciate mo na para makapag-enjoy minsan kami,
minsan walang ganito. O Jer, iwan ka muna. Parang laging iwan. Ano ba na ano ba nadadama mo doon pagka Sa akin minsan? naman po, okay lang naman po kasi hindi naman po parating ganun. Minsan may time naman po na isasama ka. Nakakatuwa rin naman po. Saka unang-una po, yung sa pamilya ko nga po na nandito na rin lang naman, iba po, marami pong pamilya magkakahiwalay. Sa akin po, sabi ko, thank you Lord dahil dito sa gawain ko, magkakasama kaming pamilya. Pag umuwi ako, kahit na anong oras po, hindi ako umuwi, nandiyan dyan. In kaso, yung mga kasama ko nga, yung mga kapatiran natin po ng sa construction, ano po, pag umuwi po sila, lingguhan, sabi ko, ako pinagpala pala na, sabi ko, na pag nakatapos ako sa kusina, makikita ko yung mga anak ko, yung pamilya ko. Kaya thank you Lord, napakalaking pagpapala sa akin ang ginagawa ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. So, alam niyo, much appreciated, kasi siya lagi yung, minsan, Jer, iwan ka muna, Jer, ganito, para kami makakuha ng kaligayahan namin minsan, Taong ganito. bahay siya. Taong bahay, oo, tama, ha? So, thank you, Lord, that ang kanyang naging pamamaraan dito sa word mo, di ba? Na marami ka nga laging iniipon para pagpunta Pamigay ng sa mga Bicol kapatid. sa mga kamag-anak, ha? Ngayon po, nakapagbigay po ako dun. Umuwi kasi po yung kapatid ko nung isang araw, kahapon po. Thank you Lord din naman dahil sa mga nagbigay din sa akin na sabi ko, pag nagbigay ka, pamigay mo rin at ibabalik din naman sa ni Lord. Kaya yung pinadala ko sa Bicol na mga grocery, pinalik din naman sa akin ni Lord at thank you Lord dahil magiging masaya po yung New Year nila doon sa Bicol. Ayan, ha? Doon kasi sa pangalawang Korinto 9, 10 hanggang 15, andito yung parang cycle ng pagpapala ni Lord. Siya ang source, ang binhi, seeds, siya rin ang nagwa-water ng seed, tapos yung mga kaya nakakapagbigay galing kay Lord. Pag nagbigay ka, yung pinagbigyan mo, magpapasalamat sa Diyos at ipagdarasal ka at ang Diyos naman ang magbibigay ng pagpapala sa iyo. Alam ko yun kasi si Brother Roger, minsan magugulat ka, yung balikbayan box, isa o dalawa na naiipon niya Puno. para dun sa kanyang mga kamag-anak. So, thank you Lord na maging ganun din ng, of course, tayong lahat ay maraming binigyan ng aginaldo. Amen. Amen. Oh, break muna tayo bago dun sa ating may mga birthday ngayon. Minister Ali, nakikita mo ba yan? Hindi na po. Kasi Brother Boots. Ayan. Happy birthday! Happy birthday, Sister Elenita Sablay. Si Tita Nene po yan. Si Sister Christy Garcia. And si Brother James Bartolome. Ay, si James pala. James, Birthday pala. birthday. James. Aba, anak ni sister. Sally. Brother. And Paramdam naman niya, Brother Ah? James. And happy anniversary kay Brother Doc Edwin and Sister Tin Lopez. Brother Baby and Sister Celia Rosario. Yan lang, happy anniversary. Happy anniversary. Amen. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you.
Ayan. Yan. Happy birthday. Happy Birthday. birthday po sa Happy inyo lahat. And anniversary. happy anniversary. Ayan. Meron ba tayong ano? Daily Bible reading po. O, sige nga. Ang ba yan? daily Bible reading po natin, assignment, day 357 for December 28, 2022, Job 25 to 26, Revelation 13, and Psalms 147. Amen. Amen. Ayan. So, last but not the least, ano ha? Si Minister Ali, paano mo ba sinelebrate ang birth of Jesus? Where and how? How, Ano ha? yeah. Amen. Hallelujah. So, thank you, Lord. Yung pong verse ko po muna sa awit 133, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Langis ng ulibo ang nakakatulad at nakakawangis sa ulo at balbas nitong si Aaron. Kapag ipinahid, umaagos ito at nababasa pati ang suot na damit. Katulad din nito'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon, hamog na dumilig sa dakong maburol at nasa bundok ng Sion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh ang pangakong buhay na mananatili. Buhay na mananatili. So, thank you, Lord. Isa nga pong privilege na palagi tayong nakakapag-celebrate ng Pasko. At marami po kasi akong pinagpilian na pupuntahan. Meron po akong invitation sa Laia na sabi nila dito na mag-celebrate ng Pasko. At dito rin po sa bahay, dito sa Paranaque, meron nga po kayong plano ni Brother Roger, Brother Eyo? Raul, Raul. na magkakambing daw kami. Ay, naku, secret Oh. yan. Hallelujah. Kaya, kaso po, medyo, mas tumawag yung aking kapatid na, pasyal ka naman dito sa Pasko. So, natuloy po ako ng pag-uwi ng Pangasinan at nagkaroon kami ng mini reunion ng aking mga kapatid. At salamat din po kasi, sa akin po kasi talagang may kahalagahan ang laging bumabalik sa ating roots. May reunion po, reunion. At tinignan ko po ang history ng reunion. Ito pala nagsimula sa Amerika noong panahon ng emancipation of slaves. Historically, yung po kasing mga slaves noon, di ba, na ipagbili. Hindi po ito inadapt, kundi pinagbili. Yung mga anak-anak nila ay napahiwalay sa mga magulang. At noong emancipation, na wala na po ang pagiging alipin nila, hinanap nila yung original na family nila. At yun po ay nailalathala sa dyaryo, o sa all means of communications ay ginagamit nila para lang nilang matrace yung kanilang roots. Kaya doon po nagsimula ang reunion. This tradition would become something that would be continuous celebration of kinship. Yan po ang naging simula ng mga reunions. Oo nga, di ba pagka mabatin lang kita, di ba pag umuwi kayo, di ba minsan merong darating na mga kamag-anak, uy, sino to? Kaninong anak to? Oo nga po. Kaninong ganyan to? Di ba parang sasabihin naman ng mga pumunta, ay, ito si Kwan, di ba? Ang saya. Opo, So, opo. nagkakaroon, yung pala yung pagka nag-uwian tayo sa kanya-kanyang families, Family, bigla ipapakilala, dala-dala nung mga maraming tawag lang, ritaso, di ba? Oo nga po. Nawabas ko, Ay, ito, ganito. si na pala yan, mas malaki na sa akin. Ayun. Lahat po sila mas malaki na sa akin. Eh. Yun nga. So, pag Pasko pala nagkakaroon ng reunion, Opo. Meaning ng reunion, the act of coming together again. Kasi po dahil sa back again, plus the union. So, the act of coming together again. Kaya, napakasaya po ng tayo ay muling nagkikita-kita,
nagre-renew ng ating acquaintances, tapos nakikita rin po natin ang progress ng bawat isa. Yung habang lumalago tayo sa ating pananampalataya, habang nakakaroon tayo ng mga experiences, yung madali na at nating i-share sa bawat isa how we grow in faith, in our daily living, pati yung pag-iisip, paano tayo mag-resolve ng mga problema. Kitang-kita na po ang difference ng yung pagtanda. Hindi, tama ka rin. Dahil kasi, di ba, kay Lord na tayo, by God's grace. By God's Di ba, grace. minsan meron tayong mga mahal sa buhay na katulad nga ni Roger, siya ang nag-reach out na papuntahin dito. Di ba, pag uwi natin, nakita natin yung, di ba, ay, graduate na pala yung anak mo. Oo nga. Ay, ano pala yan? Summa cum laude. Ay, cum laude, di ba? Ay, engineer. Di Mana ba, sa akin yan. Oo. Di ba yung tuwa mo pagka, kasi, alam mo, matagal kayong, minsan nga, sa totoo, tagal, katulad niya, mga bata pa lang, kung mga ilang taon nyo, kaya yung pagkita-kita, tuwing Pasko lang, maraming nagaganap, sa'yo, Minister Ali, yung family mo, nasa Canada, ano ba yung, paano ba yan? Naku. Oo nga po. Actually, magmula nung ako nag-asawa, nasa abroad na po kasi ako Kaya nasanay kami sa setup na magkalayo. LDR, Yun. long distance relationship. Ayun. Kaya salamat na lang po kasi talagang nandyan si Lord na pagamat ang technology ay napakaganda na to bring us closer, yun po kasing pangailangan ng pamilya ay siya yung nagda-drive ng bawat isa para looking for greener pasture ka nga nila. At ano po yan, marami pong danger at talagang we have to recognize our need for the Lord. Kasi kung wala siya, hindi natin kakayanin yung ganyan. Kaya thank you Lord na lang at natagpuan ako ni Lord. Nahanap ako ng comfy. Actually noon, naghahanap na rin ako ng community. At tamang-tama, meron kaming empleyado na member ng comfy. At siya yung laging kumakanta ng napakataas, di maabot. Sabi ko, ano yung kanta mong yan? Ganong, Minister Ali, saan ka nag-abroad noon at ano yung engineer, ano tawag Sa Daharan po sa Saudi. At ang trabaho ko po doon ay surveyor. Iba Yan. ba yun yung geodetic engineer? Opo, iba pa rin po yan. Ah, Yan. Pero doon po ako, yun ang naging trabaho ko. Pagamat ito ay minor ng civil engineering, pero doon po ako nagsimulang magtrabaho, kaya doon na rin po ako nagtuloy-tuloy. Yan. Kaya salamat sa Diyos kasi meron akong word sa Kawikaan 20:24. Sabi niya doon, the Lord directs our steps. So why try to understand everything along the way? Sabi niya, si Lord naman ang nagdadirect, nagbibigay ng tatahakin mo. So, you don't have to worry. No, kasi He's always in control. Actually, hindi lang yung present life pati yung future. Hindi lang niya hinahawakan ang iyong future, but He knows yung the best na para sa atin, di ba? He has a plan for everybody. alam mo, Minister Ali, yung feeling na halimbawa magpapasko, malayo yung mahal mo sa buhay. Nung umuwi kami sa Pampanga, Opo. isa sa kapatid ni Sister Ria, yung kanyang
asawa ay nasa ibang bansa. Alam nyo nung nag-video call, yung damdamin parang gustong-gustong ando na pala, parang ganun yung mararamdaman mo yung medyo nakakalungkot na wala siya dito, longing. Kaya yung sabi mo nga, yung anak mo rin nandun yung isa nasa Baguio, yung misis mo tsaka anak mo isa nasa Canada. Canada po. Yung feeling ba na, buti na lang kay Brother Roger, sabi niya, anytime daw. Pwede pa. Andito lang, oh. Opo. Oo nga, may pagpapasalamat, Opo. Kaya pag sinelebrate mo, sabi mo nga, buti na lang, merong mga, Ay, video-video. ang technology natin ngayon, Oo, na, ang far hirap advanced. pala nung damdamin, pero sabi mo nga, si Lord naman ang natagpuan ni Lord. Meron ding mga perils kasi sabi mo pagka magkahiwalay, di ba? Opo. Amen. Napakalaki ng danger po doon. So, thank you, Lord, kasi si Lord naman is everywhere. Hindi lang siya everywhere nga, everywhen pa nga siya eh. Kaya thank you, Lord, sa mga selebrasyon na ganito. It reminds us na bumalik sa ating roots. Kasi naandun talaga yung yung main support mo, emotionally, financially, kasi yan alam mong kadugo mo sila at hindi ka Minister pababayaan. Ali, nung nag-reunion kayo, ilan ba kayo magkakapatid? 10 po kami. 10? Yeah, marami pong nasa abroad. At nasa... natutuwa nga po ko, meron dito, Gemma Felagmay Bernardo. Hi! Sino yan? Kapatid ko po ito. Nasaan siya? Nasa Germany po. Ay, naku, ang layo. Nasa Ano Germany. pangalan niya? Gemma. Gemma. Opo. Oh, naku, ito yung kapatid mo, namamasko. Amen. Sino yung nakasama mo sa Pangasinan na kapatid mo? Yung bunso po namin, si Hope, yan. Opo. Sino? Hope. Hope. Yes po. Ba? Ilan ba anak mo, Brother Ali? Dalawa po ang anak ko. Ang panganay ay si Alexis, si Hank. Sino At yung ang isa? pangalawa ay si Alexis yung panganay po. babae. Lalaki po. Lalaki, Alexis. Sino yung isang anak mo pa? Glea po, Glea. Leia. Sino yung sinasabi mong si Hank? Yun po yun si Alexis. Opo. Bakit? Sabi mo nga yung may mga roots, mga pangalan. Bakit ba Hank ang pangalan nung anak? Ano yung spelling nung Hank? Ang Hank po ay H-A-N-K. Yan, Bakit naging H-A-N-K. Hank? Ano po yun? Noon po kasing bago naging Ali ang aking pangalan, ang tawag po sa akin ay Henry. Saan? Henry po ako nung bata. Henry. Lahat po ng mga kapatid ko ang tawag sa akin ay Henry. Di ba ang pangalan mo Alejandro? Alejandre po. Alejandre. Opo, Ako Alejandro. Alejandre. Opo. Kaya nga po yung aking Shopee napupunta sa inyo eh. Sa akin naman Alex. So Alejandre. Opo, Alejandre. Kaya Henry. Opo, kaya Saan naman Henry. napunta yung Hank? Nung nagtrabaho po ako ng Saudi, marami po akong Amerikano na co-worker. Tapos Henry ang tawag sa akin. Tapos nung nagtagal, Hank na. Kasi daw po sa Amerika, ang lahat ng Henry ay Hank. Kaya pinangalan mo doon sa anak mo. Kaya pinangalan ko dun sa nickname ng anak ko ay Hank. Batiin mo naman si Hank. Hi! Pero sa Germany, no? Opo. Nakatuon, no? Opo. Amen. Ngayon ko lang pong napansin na naka-on pala siya. Amen. So thank you, Lord. Isa pa po na gusto kong i-share. Yung ating mga gatherings na ganyan, kayang-kaya po nating mag-create ng atmosphere of worship. Amen. Dalhin natin sila sa presensya ni Lord. Yung mawala yung mga worldly na jokes, yung inaalala mo pa yung nakaraan na napakatagal na. When we bury the hatchet, let it be buried. Hindi na natin ito inuungkat pang uli. Yun, kaya create an atmosphere of worship. Kasi yan po yung ginagawa ng mga Israelita. People express their joy in coming together for worship. So,
Madali lang po yun, lalo na pagka tayo ay kilala nila na Kristiyano at automatic naman po na tinatawag tayong opening prayer. Tama. Sa opening prayer po lang po, i-create na natin iyon na laging naandyan si Lord, nagbabantay sa atin, always willing to help. Ayun, kaya gumaganda po ang pagse-celebrate natin ng nababalik doon sa celebration ng birthday ni Jesus. Ayun, di ba katulad nga nung nabanggit mo na word sa awit 133, Opo. napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid. Yung nagkakaisa, sama-sama na mga kapatid. Kaya dun sa inyong reunion ay talagang napakasaya, no? Kami rin naman, nung pagpunta ko nga sa Pampanga, kakaiba yung mga sa family ni Sister Ria talaga na parang katulad mo din na tuwan-tuwa kang umuwi sa in-laws mo, no? Baka kayo, ikaw din, ano? O tayo rin, masaya rin na ayaw pumunta sa in-laws. Wag naman, ano, ha? Amen. Kaya nga, saan isa mo? Very kung saka Hatchet. idiomatic expression. Opo. Anong ibig sabihin ng very Yung mga nakakasakit na bagay nung araw? ng araw. Oo nga naman. Ibaon na sa lupa. Oo, unity, no? Opo. Oo, thank you, Lord. Ano? Amen. Hallelujah. Oh, meron ka pang i-share, di ba, brother? Yes po. Isa po sa naging verse ko rin doon ay yung Hebrews 10:24-25. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. So sabi niya, mag-isip tayo ng mga pamaraan para ma-motivate natin ang bawat isa na maging mapagmahal at gumawa ng mabuti. And let us not neglect, ito po maganda, let us not neglect our meeting together. Isa na po itong Pasko, meeting together lang po ito, din po ito. Pagamat once a year lang, pero bigyan po natin ng pagpapahalaga. Meron nga po akong isinet na sa aking time na tuwing New Year, kasi po, sinet ko na yung aking sarili na tuwing New Year, meron kaming reunion na mga manggagawa. Amen. Kaya, sinet ko na po yun talaga na kahit nasaan ako, basta New Year, naandito ako. Amen. Kasi sa atin, pagka Pasko, yung mga tayo dito, kanya-kanyang uwi sa kanya-kanyang pamilya. Tapos, sabi nga ng dade, di ba? Naalala mo ba yon? Ano ba? Sa dade, laging Pag New Year po, kailangan sama-sama po. Pag Pasko, kanya-kanyang pamilya. Kung saan po ang pamilya mo, pwede po kayong umuwi. Pero pagdating po ng New Year, kailangan po sama-sama po tayo dito. Yung Diba? po ang patakaran ng Daddy Bart. Daddy Bart. Oo. Opo. Kaya, thank you, Lord. Ano? Mga kapatid, ang bilis ng oras. Ano? Opo. So again, sa Acts 10:2, yung family na, thank you, Lord, na napangasawa ni Brother Boots, nagkaroon siya ng family na devout, God-fearing, generous, and always praying. Kay Brother Roger naman, yung family nga niya, andito lang at inimbitahan niya yung kanyang mga in-laws, mga kapatid, tayo rin. Kung malayo man o malapit, kung hindi tayo makapunta, of course, medyo pagka sa probinsya, medyo magastos or something. Pero ang ginawa niya, siya na nagbigay ng pamasahe at nag-celebrate dito. Pwede naman yun, ano, ha? At share our blessings, katulad ng nabanggit sa 2 Corinthians 9, 10 to 15. Ang indescribable gift dun sa verse 15 ay si Jesus Christ.
the indescribable gift ay ang ating Panginoong Jesucristo. At yung ating reunion, gawin natin itong prayer meeting, ano? Yes. Sabi mo nga sa Hebrews 10:25 na lagi nandoon ang ating pagsamba. Huwag nating kakalimutan. At alam ko na lahat tayo na-spend natin by God's grace at naibahagi natin ang hindi lamang ang ating mga material na pagpapala, and most especially we share Jesus, and we have influence, of course, yung ating mga mahal sa buhay dahil by God's grace, tayong lahat ay natawag ni Lord, nabago ni Lord, at hindi lamang tuwing mayroong holidays, tuwing pag-uwi natin sa ating mga mahal sa buhay, ay laging makita si Kristo sa ating lahat. Ano? Contagious. Contagious. Ayun sabi ni Brother Opo. Boots. Ano? And contagious, nakaka-influence. Ano? Amen. Any parting words sa aking mga kapatid? Jer. Thank you Lord po. Salamat po sa Diyos na hindi lang po sa material na bagay ang ating regalong natatanggap, kundi salamat na rin po sa mga taong ginagamit mo, Panginoon, sa amin na minsan meron po kami pakakamali. May tao pong ginagamit kayo para turuan po kami na ituwid ang aming pagkakamali. Salamat po sa iyo, Panginoon. Saka sa mga tao pong nagbibigay advice po sa mga katulad namin nagkakamali. Salamat po sa Panginoon at napakalaking regalo po nila sa amin. Thank you, Lord po. Amen. Godly counsel. Ano, ha? Amen. Brother Boots. Thank you, Lord. Nagpapasalamat po kaming lahat po na awat grasya po talagang yung blessing po talaga ni Lord. Ni minsan, hindi po nagkulang ang ating Panginoon. Huwag nating isipin na ang Pasko ay parang holiday blues. So, nanonotice ni Lord lahat ng pangangailangan natin. At si Lord naman talaga ang reason ng Kapaskuhan na ito na kinakailangan doon tayo mag-concentrate. Yeah, thank you, Lord. Brother. Amen. Meron po akong nabasa na ang buhay daw po ay nagsisimula sa letter B at saka letter D. Birth and death. But in between, there is the letter C. Kaya B, C, D. C. Yung C po, ang sabi niya ay choices of life. Life is a series of choices and not chances. Pero yung C ko po, ang meaning po sa akin ng C ay Christ. Kasi between birth and death, kapag ka si Christ ang naandun sa in-between, you are assured, you are settled, at nakakasiguro ka na yung iyong destination ay maganda. Wala nang yung pag-aalinlangan pa. All we need to do is to obey. So yung siko ay Christ. Amen. Mga kapatid, may New Year pa tayo, no, ha? Amen. Salamat sa Panginoon Diyos at yung aming pagbabahagi ay alam ko na it brings glory to God, and of course patulad nga ng 10:25 mga kapatid. Amen. So again, Happy New Year sa inyong Happy New Year lahat, sa inyong at lahat. the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name. Amen. And we will end with this song ng ating mga apo-apo dito sa Kamanggagawa. Amen. Amen. Kakaibang damdamin ng aking darama pag sumasapit ang Setyembre.
Pagdating ng Oktubre at pagsapit ng Nobyembre, ang mga tao'y abala. At pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Hindi ko maikukubli kagalakang hatid pag sumasapit ang Disyembre. Nagbibigay ng regalo ang ninong at ninang pagdating ng Kapaskuhan. Ngunit ang tunay na regalo, buhay ang ibinigay. Si Jesus ang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko, panahon ng pagpipigayan, igawad ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng